Good day mga ka-technician at mga kaibigan. Ngayon ay nagtataglamig na rito sa Saudi Arabia. Magbibigay lang ngayon yung lingkod ng ilang mga paalala sa ating mga aircon user. Ito naman ay applicable sa lahat ng mga aircon natin. So, lalong-lalo na sa mga gumagamit ng aircon. Ito ay napaka-basic pero napakahalaga nito guys. At sana matapos natin yung video. Ito ay isang split type aircon. Yan, sa Milan tatak. At dahil nandito na tayo sa Saudi Arabia, ito yung isa sa pinakamalaking kumpanya dito sa Saudi Arabia. At ito namang ating mga tips na ibibigay ay napaka-basic lang din at kayang-kaya ng ating mga aircon user. Kahit sa mga window type na aircon ay tamang-tama itong ating ibibigay na mga advice. Yun. Kaya sana tapusin natin yung video. So, napakahalaga guys yung paglilinis natin ng filter dito sa ating aircon. Tapos ma-check din natin kung malakas pa ba yung buga ng hangin. So pwede naman natin yan. Tapos kung okay pa ba yung lamig niya. So ang tamang lamig niyan guys, pag dito pa lang tinapat natin sa ating balat para siyang tumuturok-turok. Pero kapag hindi na, yung lamig lang yung ating mararamdaman. So parang hilaw na siya or mahina ng hangin. Napakadali lang guys na tanggalin yung cover, pero common naman talaga ganito yung cover niya sa harapan. Iangat lang natin itong tigkabilang dulo, sabayan. Wala lang akong tagahawak ng video, kaya tagahawak ng camera, kaya inangat ko na siya kanina. Yan, pag inangat natin to guys, kaya na makikita natin yan yung filter. Yan, nakaangat na siyang ganyan. Ito yung filter niya guys. Tatanggalin natin, madali lang tanggalin yan. Ito may mga siya dito, may mga lock stopper. Yan, ganyan lang natin siya tatanggalin. At makikita natin guys, hindi pa naman ganun karumi, pero dapat lagi nating nalilinis itong mga filter. Ayan, hindi pa naman siya ganun kadumi, pero yung iba niyan talaga punong-puno na ng alikabok. Yan pa yung isa. Kasi kapag ito'y napuno ng alikabok guys, ayan, lalampas na siya dito kasi pinong-pino to yung alikabok, lalampas na dito, didikit na sa pins. So mangyayari niyan guys, kapag yan ay punong-puno na ng alikabok, or kahit hindi pa puno, basta marami na siyang alikabok, yung return niya mahina na. So mahina na rin ang supply dito ng hangin. Ang mangyayari niyan, kapag mahina na yung supply ng hangin, ay hindi mapapalamig niya yung buong kwarto kasi mahina na yung hangin niya Tapos ang mangyayari, hindi na madidetect ng ating sensor yung tamang temperature kasi mahina na nga yung hangin, mahina na rin yung lamig. Hanggang sa mangyayari niyan, magyeyelo na tong ating pinaka pins evaporator. Kapag nayelo na yan guys, mas lalong wala nang magiging hangin dito, kunti na lang. At yung return naman na hangin dito sa ating sensor na dapat kapag na detect niya yung tamang temperature, mag-automatic siya, mamamatay ang compressor, makakapahinga yung compressor. At the same time, makakatipid din tayo sa kuryente. Kaya lang kapag ganito nga nangyayari, tuloy-tuloy yung andar ng ating compressor, mas lalong lumalaki yung ating kuryente. Tapos hindi pa nabibigyan ng tamang lamig yung ating kwarto kasi nga mahina na yung hangin. Kaya napakahalaga itong binibigay nating paalala na dapat palagi nating lilinisan itong filter. Yan yung filter. Yan. Kahit monthly, o kung sinisipag ako talagang gamit yung aircon at malikabok, pwedeng every 2 weeks maglinis. Pero kung hindi naman ganun kagamit, pwede namang monthly tayo maglinis. Or kung talagang hindi bihira siyang gamitin, pwede namang
every 3 months kung talagang ano. Pero kung talagang sinisipag tayo at ginagamit natin, mas maganda palaging malinis. Tapos titingnan natin yung blower dito sa loob. May blower dyan sa loob. Papatayin natin yung unit, tingnan natin kung marami na siyang nakakapit na alikabok dun sa pinaka blower sa loob. Kasi once na marami na rin nakakabit dyan, marami na nakakabit na alikabok dito sa blower natin, ihina na rin yung ikot ng blower kasi bibigat yan. Kapag bumigat yan, ang mangyayari, mahina na yung hangin, hindi na rin niya gaano mapapalamig yung ating kwarto. So kapag nangyari yan guys, at hindi na napapalamig yung kwarto kasi mahina ng hangin, dire-diretso pa rin yung takbo ng ating compressor. Bakit? Kasi hindi napapalamig yung kwarto, hindi nadiditik nito yung tamang lamig. Hindi rin naitatapon kasi yung tamang lamig. Kasi na mahina ngayong hangin, yun ang magtatapon ng mga napoproduce ng lamig ng ating compressor. Pupunta rito sa ating evaporator. Kapag nangyari yun guys, tuloy-tuloy din yung takbo ng ating compressor, tataas ang ating bill sa kuryente. Kaya napakahalaga talaga. Ito napaka-basic nito. Pero kapag hindi natin ito ginawa, tataas ang ating bill sa kuryente. Napakasimple lang nitong ibalik. Ganun lang, isasaksak lang. May ano naman siya, may slot siya dyan. Yan, isasaksak natin ganito. Yan. Tapos ibabalik natin. Kung mo naman to, halos lahat ng unit, bihira naman yung ibang design. Ganito pa rin. Tapos ibababa natin. Dahan-dahan lang. Kasi may mga ano yan, may mga lock. Yan, may mga ano yan, plastic yan dyan. Madali siyang maputol. Ibababa lang natin ganito. Yan. Ayun guys. At itong ating video na to ay patungkol lang ano, dun sa kahalagahan ng paglilinis ng filter natin sa ating aircon. Okay. Pero syempre, kahit na malinis yung aircon natin, kung yung blower natin ay madumi na, kasi medyo mahirap linisin yun, kailangan talaga natin ng marunong maglinis. Pero kung ano lang, kung yung mga filter lang, kayang-kaya na nating linisin, hindi na natin kailangang magbayad pa no doon sa maglilinis. So magkano rin ang matitipid natin. Pangalawa, makakatipid pa tayo sa kuryente. Kaya yung save natin na pera para sa maintenance ng aircon, mas malaki yung matitipid natin. At sana kahit papaano ay may nakuha kayong idea dito sa ating video ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. Yun namang nasa labas pala nito guys, wag lang kalimitan kasi nakalagay sa taas. Hindi naman siya ganun kabilis mag-alikabok. Ano? Pero kung halimbawa ma-access natin at nasa baba naman, so pwede na nating tayo na rin na maglinis at isprehan natin ng tubig. Kung wala mang tayong pang spray, pwede nating, kung mayroon tayong gripo mas malapit at may hose, pwede nating bugahan ng hose. Kung wala naman, pwede naman tabo-tabo na lang din. At yun guys, hanggang dito na lang ano ang ating video, at sana nakatulong ito sa ating mga aircon user. Yan. Lalong-lalo na nitong ating ganitong mga split type. So sa window type, ganoon din, may filter din naman yun, madali lang din naman tanggalin. Ganoon din dapat. Napakahalaga guys na laging malinis yung ating aircon, dahil yun ang ikakatagal din ng ating unit para hindi rin agad masira. At saka pangalawa yun, makakatipid nga tayo sa kuryente. Yun. Ganito lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. God bless.